Narinig ni Nanay Teresita ang ugong ng isang mamahaling sasakyan sa labas. Kasunod niyon ay ang malakas na pagbukas at pagsara ng pinto ng malaking mansyon. Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Ano yung tinatayo-tayo mo dyan? Ang boses na yon. Malamig. Matigas. Mas malamig pa sa aircon ng mansyon na laging nakatudo ang lamig. Agad na payuko si Nanay Teresita at naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang manugang na si Isabel ay parang yelong tumutusok sa kanyang puso. Hindi ba't sinabi ko sa iyong ayusin mo ang mga unan sa sofa? Tanong ni Isabel habang inilalapag ang kanyang branded na bag sa isang upuan. Ang mga mata nito ay parang mata ng agila. Sinusuri ang bawat sulok ng sala. Inaayos ko na nga, Hija. Mahinang sagot ni Teresita. Dahan-dahan niyang pinulot ang isang throw pillow na gawa sa seda na may burdang ginto. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakahawak ng unan na mas mahal pa yata sa lahat ng gamit nila sa probinsya. Sa sobrang kaba, bahagyang dumulas ang unan sa kanyang kamay at nahulog ito sa makintab na sahig. Isang maliit na bagay lang, isang pagkakamali lang, pero para kay Isabel, iyon ay isang kasalanan. Ano ba naman yan? Ang lampa-lampa mo talaga. Sigaw ni Isabel. Lumapit ito at dinuro-duro ang unan na nasa sahig. Alam mo ba kung magkano yan? Baka katumbas na niyan ang buong bahay ninyo sa bukid. Hindi ka talaga bagay dito. Kahit anong gawin mo, amoy probinsya ka pa rin. Napapikit si Teresita. Hinayaan niyang bumaon sa kanyang dibdib ang bawat salita. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero para saan pa? Anumang sabihin niya ay walang halaga. Ang tanging magagawa niya ay yumuko, pulutin ang unan, at yakapin ito na para bang doon siya hihingi ng tawad. Ilang sandali pa, isa na namang ugong ng sasakyan ang narinig nila, pero iba ito. Ito ang tunog na nagbibigay ng kaunting pag-asa sa puso ni Teresita. Ang sasakyan ng kanyang anak. Ang sasakyan ni Marco. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Isabel. Ang kaninang mukha na puno ng galit ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Maging ang kanyang boses ay tila naging malambing. Oh honey, you're home! Masayang bati niya kay Marco nang pumasok ito sa pinto. Agad siyang sumalubong at yumakap sa asawa. Napangiti si Marco at hinalikan ang asawa sa pisngi. I'm home. How was your day? It was great, sabi ni Isabel habang nakalingkis pa rin kay Marco. Si nanay, she's here. Inaalagaan niya ang bahay para sa atin. Napatingin si Marco sa kanyang ina. Ngumiti siya. Nay, kamusta po kayo? Isang pilit na nangiti ang isinukli ni Teresita. Ayos lang ako, anak. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Ayaw niyang maging dahilan ng anumang gulo. Ang mahalaga ay makita niyang masaya ang kanyang anak. Kahit na ang kaligayahan nito ay nangangahulugan ng kanyang kalungkutan. Sa hapagkainan, ang lahat ay tila perpekto. Masasarap na pagkain, mamahaling kubyertos. Pero para kay Teresita, ang bawat subo ay walang lasa. You know, honey, biglang sabi ni Isabel habang tumatawa ng mahina. Ang cute talaga ni nanay. Kanina, she was fixing the pillows. Bigla niyang nabitawan yung paborito kong unan. You should have seen her face, para siyang nakabasag ng pinggan. Ngumiti lang si Marco. Ganyan talaga si nanay. Medyo malimutin na. Hayaan mo na, honey. Napayuko na lang ulit si Teresita at nagpatuloy sa pagkain. Hindi nila alam na bawat tawa ni Isabel ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa sala, may biglang sinabi si Marco na nagpatigil sa mundo ni Teresita. Nay... Isabel, I have something to tell you. Panimula niya. May bigla ang business trip sa Singapore. Kailangan kong umalis bukas ng umaga. Nagliwanag ang mukha ni Isabel. Oh, that's sudden. Gaano ka katagal doon, honey? Mga 1 linggo.
Sakto, aabot ako bago magbagong taon. Sagot ni Marco. Pasensya na, kailangan talaga eh. Malapit na Pasko pa naman. Napatingin si Marco sa ina. Nay, pasensya na po. Hindi tayo magkakasama sa Noche Buena. Hindi alam ni Teresita kung ano ang isasagot. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan. Isang linggong mag-isa kasama si Isabel. Ngumiti siya. Isang namangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayos lang anak. Ang mahalaga ay ang trabaho mo. Huwag mo kaming alalahanin dito. Kinagabihan, sa loob ng kanyang maliit na silid, niyakap ni Teresita ang larawan ng kanyang yumaong asawa. Doon, sa katahimikan ng gabi, hinayaan niyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang balita ng pag-alis ni Marco ay isang hatol. Isang hatol na haharapin niya ang pinakamalamig na Pasko ng kanyang buhay sa loob ng isang mansyon na puno ng yaman, ngunit walang katiting na pagmamahal. Paano na siya? May kung anong bumabagabag sa isip ni Marco. Nakatitig siya sa mga numero sa kanyang computer screen sa loob ng kanyang malawak at modernong opisina. Pero hindi niya ito maintindihan. Ang isip niya ay lumilipad, bumabalik sa eksena sa hapagkainan kagabi. Ang pilit ng ngiti ng kanyang ina. Ang lungkot sa mga mata nito na pilit tinatago sa tuwing titingin siya. Napabuntong hininga si Marco at sumandal sa kanyang upuan. Mahal niya si Isabel. Para sa kanya, perpekto ang kanyang asawa. Maganda, matalino, at magaling magdala sa sarili. Pero bakit sa tuwing magkasama ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya, palaging may kakaibang bigat sa hangin? Baka namimiss lang niya ang probinsya, bulong niya sa sarili. Baka naninibago lang si nanay. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa sarili. Ngunit may isang alaala, isang pangyayari ilang araw na ang nakalipas na patuloy na sumisira sa kapayapaan ng kanyang isip. Isang tawag sa telepono. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang meeting nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Hindi niya sana papansinin, pero may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Sir Marco? Narinig niya ang isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Nanginginig. Pabulong. Tila takot na may makarinig. Yaya Flor, bakit ka tumawag sa ibang numero? Pagtataka ni Marco. Si Yaya Flor ang kanilang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Mula pa noong bata siya. Sir, pasensya na po sa abala. Humihikbi si Yaya Flor. Sir Marco, patawarin niyo po ako. Pero, bantayan niyo po si Nanay Teresita. Kumunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? May nangyari ba kay nanay? Hindi ko po masabi sa telepono, sir. Lalong humina ang boses ng matanda. Basta po, parang awa niyo na. Huwag niyo po siyang pababayaan. Tingnan niyo po siya kapag wala kayo sa bahay. Kapag si Ma'am Isabel lang ang kasama niya. Yaya, diretsuhin mo ako. Inaaway ba ni Isabel si nanay? Isang mahabang katahimikan. Ang tanging naririnig ni Marco ay ang pigil na pag-iyak ni Yaya Flor. Yaya? Pasensya na po, sir. Kailangan ko na pong ibaba. At bigla na lang naputol ang linya. Sinubukan niyang tawagan muli ang numero, pero hindi na ito makontak. Ngayon, habang nakaupo sa kanyang opisina, bumalik ang lahat ng iyon. Ang takot sa boses ni Yaya Flor, ang mga salitang binitiwan nito. Tingnan niyo po siya kapag wala kayo sa bahay. Napatingin si Marco sa isang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Ang larawan ng kanyang ina, nakangiti ng malapad, kuha noong huling uwi niya sa probinsya bago ito tumira kasama nila. Ganoon ang ngiti na gusto niyang makita ulit. Isang ngangiting totoo, isang ngiting hindi pilit. Biglang bumigat ang kanyang dibdib sa pagsisisi. Naging abala ba siya masyado sa trabaho? Naging kampante ba siya masyado dahil sa perpektong ipinapakita ni Isabel? Binuksan niya ang kanyang laptop
at tiningnan ang detalye ng business trip sa Singapore. Isang pekeng biyahe, isang planong nabuo mula sa pagdududa na dala ng tawag ni Yaya Flor. Pero ngayon, hindi na lang ito pagdududa. Ito ay naging isang misyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi sa paraang mag-aaway sila ni Isabel. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang makita kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng kanilang mansyon. Kapag nakatalikod siya, dinampot ni Marco ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang assistant ang tinawagan niya, kundi ang kanyang pinagkakatiwalaang security head sa kumpanya. "Richard," sabi niya nang may diin sa boses, "may ipapagawa ako sa'yo." May sinabi siya ritong ilang mga tagubilin, mga bagay na kailangan nitong ihanda. Pagkatapos ng tawag na yon, muli niyang tiningnan ang litrato ng ina. Isang pangako ang nabuo sa kanyang puso. "Hindi ko kayo pababayaan, Nay." Dinial niya ang numero ng kanyang personal assistant. "Mag-book ka ng isang hotel room para sa akin. Aalis ako bukas." Utos niya. "Gusto ko yung malapit lang sa bahay." Naguluhan ang assistant sa kabilang linya, pero sumunod pa rin. "At isa pa," dagdag ni Marco, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. "Siguraduhin mong walang sino man ang makakaalam nito. Walang sino man." Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang pinapanood niya si Marco na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Sa wakas, ilang araw ng kalayaan, ilang araw na hindi niya kailangang magpanggap na isang mabait at maunawaing manugang sa harap ng asawa. Ilang araw na siya ang magiging reyna ng mansyon nang walang anino ng matandang taga-probinsya na sumusunod sa bawat kilos niya. "Honey, sigurado ka bang dala mo na ang lahat?" Malambing niyang tanong habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Marco. "Your passport? Yung mga gamot mo?" "Yes, honey. Everything's packed." Sagot ni Marco, ngumingiti, pero hindi abot sa mga mata. Isang bagay na hindi napansin ni Isabel o pinili niyang hindi pansinin. Masyado siyang abala sa pag-iisip sa mga araw na darating. Lumapit siya sa salamin at inayos ang kanyang buhok. Perpekto, walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ganoon ang gusto niya sa buhay. Perpekto, maayos, walang bahid ng anumang pangit o mahirap. At si Nanay Teresita? Siya ang pinakamalaking bahid sa perpektong mundo na pilit niyang binubuo. Napalingon si Isabel nang makita niya ang biyenan na nakatayo sa may pintuan ng kanilang silid, tahimik na nakamasid. Isang ngiting mapanlait ang muntik nang kumawala sa kanyang mga labi, pero mabilis niya itong pinigilan at pinalitan ng isang pekeng ng ngiti. "Nay, halika po. Magpapaalam na si Marco," sabi niya. Dahan-dahang lumapit si Teresita. Nakita ni Isabel ang lungkot sa mga mata nito at sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam siya ng matinding kasiyahan. "Good," isip niya. "Dapat lang na malungkot ka." "Nay, aalis na po ako," sabi ni Marco at niyakap ang kanyang ina. Habang magkayakap ang mag-ina, may kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang lumang modelo ng cellphone. "Nay, eto po. Para kung gusto niyo akong kausapin, pindutin niyo lang po itong berdeng butones," sabi ni Marco. "Para may komunikasyon tayo habang nasa Singapore ako." Napatingin si Isabel sa luma at mumurahing telepono. Hindi niya napigilang tumawa ng mahina. "Honey, seryoso ka? Sa tingin mo ba marunong si Nanay gumamit niyan?" Sabi niya na may halong pang-iinsulto. "Baka masira lang niya yan. Mga taga-probinsya, alam mo na. Sanay lang sila sa radyo." Hindi pinansin ni Marco ang sinabi ng asawa. Itinuro niya sa ina ang isang maliit na icon sa screen. "At Nay, kung sakaling malungkot kayo at gusto niyo lang magsalita, pindutin niyo lang po itong recorder. Parang diary lang po, para maibuhos niyo ang nararamdaman niyo. Isang tila walang kwentang tagubilin. Pero para kay Marco, iyon ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang plano. Tumango lang si Teresita, mahigpit na hinawakan ang telepono na para bang iyon ang tanging kakapitan niya sa mga susunod na araw.
Nang nasa may pinto na sila, niyakap muli ni Marco ang kanyang ina. Isang yakap na mas mahigpit kaysa dati. May ibinulong siya na tanging ang matanda lang ang nakarinig. Mag-ingat po kayo, Nay. Magiging maayos din po ang lahat. Pagkatapos noon, hinalikan niya si Isabel. Isang mabilis at walang init na halik. I'll miss you, honey, sabi ni Isabel. Kumakaway habang papalabas si Marco ng pinto. I'll miss you too, sagot ni Marco bago pumasok sa sasakyan. Habang papalayo ang sasakyan, nanatili si Isabel sa may pinto. Kumakaway pa rin. Ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang labi. Ngunit nang tuluyan ng mawala sa paningin niya ang sasakyan ni Marco, ang lahat ay nagbago. Ang kanyang matamis na ngiti ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlamig. Humarap siya sa loob ng bahay. Dahan-dahan niyang isinara ang malaking pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Isang tunog na parang hatol. Napatingin siya kay Nanay Teresita na nakatayo pa rin sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang lumang cellphone. Isang ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, isa itong nangiting malamig, mapanganib at puno ng masamang balak. Ngayon, sabi niya sa isang boses na halos pabulong, tayo na lang dalawa ang natitira dito, Nanay. Ang katahimikan na naiwan sa pag-alis ni Marco ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Para kay Nanay Teresita, ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras. Hindi nagtagal. Ang pekeng kabaitan ni Isabel ay tuluyan ng naglaho na parang bula. Hoy! Matanda! Ang sigaw na yon ay nagmula sa itaas. Napatigil si Teresita sa pagpupunas ng mesa. Bakit ka nakatunganga dyan? Akala mo ba bisita ka dito? Simula ngayon, lahat ng utos ko, susundin mo. Ikaw ang maglilinis ng buong bahay. Ikaw ang maglalaba. Ikaw ang magluluto. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Teresita. Pero Hija, nariyan naman si Yaya Flor. Isang malakas na tawa ang narinig niya. Bumaba si Isabel mula sa hagdanan. Suot ang isang mamahaling silk robe. Si Yaya Flor. Pinagbakasyon ko muna. Masyado na siyang matanda, nakakaawa naman. 'Di ba? Kaya ikaw ang papalit sa kanya. Naintindihan ni Teresita ang lahat. Sinadya ito ni Isabel. Sinadya niyang alisin ang tanging tao sa bahay na maaaring kumampi sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang pagpapahirap. Pinagluto siya ni Isabel ng mga pagkaing hindi niya alam lutuin. At kapag hindi nito nagustuhan ang lasa, itatapon niya ito sa basurahan sa harap mismo niya. Pinapalinis siya ng mga bintanang napakataas. Kahit alam nitong nahihilo siya sa heights, pinaglalabhan siya ng mga damit na halos kasing bigat niya gamit ang kanyang mga kamay dahil ayaw daw ni Isabel na masira ang mga ito sa washing machine. Ipinagbawal din siya nitong lumabas ng bahay. Ang mansyon na dati ay simbolo lang ng karangyaan, ngayon ay naging isang magandang kulungan. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga salita. Basura, pabigat, pulubi, paulit-ulit, araw-araw. Hanggang sa ang mga salitang iyon ay nagsimulang tumatak sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nag-aayos siya sa kanyang maliit na silid, hinahanap niya ang isang bagay na magbibigay sa kanya ng lakas. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang taguan niya ng kanyang mga kayamanan. Ang mga luma nilang litrato ng kanyang yumaong asawa. Ang mga sulat nito sa kanya noong sila'y magkasintahan pa. Ang isang maliit na rosaryo na bigay ng kanyang ina. Pero wala ang kahon sa lalagyan nito. Kinabahan siya. Hinanap niya ito sa buong silid, sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador. Pero wala. Napaluha siya sa takot. Lumabas siya ng silid at nakita niya si Isabel sa sala. Nagbabasa ng isang fashion magazine. Isabel, Hija, yung kahon ko? Nauutal niyang tanong.
Tinaasan lang siya ng kilay ni Isabel. Anong kahon? Yung kahon na kahoy. Yung mga gamit ko. Biglang ngumisi si Isabel. Itinuro nito ang basurahan sa may kusina. Ah, yung mga luma at mabahong basura? Itinapon ko na. Nagkakalat lang dito sa maganda kong bahay. Parang gumuho ang mundo ni Teresita. Hindi. Tumakbo siya papunta sa basurahan at doon sa ibabaw ng mga balat ng prutas at iba pang basura, nakita niya ang kanyang kahon. Basag na ang takip nito. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ito. Pero huli na ang lahat. Nakita niya ang isang pamilyar na piraso ng papel. Isa sa mga sulat ng kanyang asawa. Punit-punit na. Hindi na niya napigilan ang sarili. Humagulgol siya. Ang sakit ay hindi na kayang kimkimin pa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang malamig na boses ni Isabel. Ang drama mo. Para sa basura lang, iiyak ka ng ganyan. Sinubukan ni Teresita na tawagan si Marco gamit ang telepono sa bahay. Pero palagi itong sinasagot ni Isabel at sinasabing tulog siya o busy. Sa sobrang desperasyon, bumalik siya sa kanyang silid. Doon, sa ilalim ng kanyang unan, nakita niya ang lumang cellphone na ibinigay ni Mark. Natandaan niya ang sinabi ng anak. Kung sakaling malungkot kayo at gusto niyo lang magsalita, pindutin niyo lang po itong recorder. Nanginginig ang mga daliri na pinindot niya ang icon. Itinapat niya ang telepono sa kanyang bibig. At doon, sa katahimikan, ibinuhos niya ang lahat. Anak, Marco, kung naririnig mo man ako. Simula niya, habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Pagod na ako, anak. Ayoko na dito. Hindi niya alam kung may saysay ang kanyang ginagawa. Pero sa mga sandaling iyon lang ang tanging pag-asa na meron siya. Ang umasang sa kabilang dako ng mundo, maririnig ng kanyang anak ang bawat hikbi at sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, pumasok si Isabel sa kanyang silid nang walang katok-katok. Hoy, mag-ayos ka na. Utos nito. Magkakaroon ako ng malaking Christmas party bukas. Maraming importanteng bisita ang darating. At ikaw, dinuro niya si Teresita, mananatili ka lang dito sa kwarto mo. Ayokong makita ng mga bisita ko ang pagmumukha mong kawawa. Tumingin si Isabel sa paligid at napangisi. Para kang daga na nagtatago sa lungga mo. Diyan ka lang. Huwag na huwag kang lalabas. Hindi sa Singapore. Hindi sa isang 5-star hotel na may tanawin ng Marina Bay Sands. Nasa loob si Marco ng isang tahimik at ordinaryong hotel room. Ilang kilometro lang ang layo mula sa sarili niyang pamamahay. Sa harap niya ay isang laptop at sa screen nito ay isang audio file na kasalukuyang nagpe-play. Hindi ito ang unang recording na pinakinggan niya. Sa nagdaang mga araw, ang silid na ito ang naging saksi sa unti-unting pagguho ng mundo niya. Bawat araw, may bagong audio file na automatikong nag-upload sa isang secure cloud server na inihanda niya. Bawat file ay isang piraso ng katotohanan, isang piraso ng impyerno na nararanasan ng kanyang ina. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang boses ni Isabel na sumisigaw, na tinatawag ang kanyang ina na basura at pabigat. Narinig niya ang utos nito na linisin ang buong bahay. Narinig niya ang pagod na paghinga ni Nanay Teresita. Narinig niya ang tunog ng isang bagay na itinapon. At kasunod nito, ang unang hikbi ng kanyang ina. Isang hikbing puno ng sakit nang itapon ni Isabel ang kahon ng mga alaala nito. At ngayon, pinapakinggan niya ang pinakabagong recording. Ang recording kung saan ibinubuhos ni Nanay Teresita ang lahat ng kanyang sakit, direkta para sa kanya. Anak, Marco, kung naririnig mo man ako, pagod na ako, anak. Ayoko na dito. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat hikbi ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Napasuntok si Marco sa lamesa.
Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi galit ang naramdaman niya. Higit pa sa galit, isang nag-aalab na apoy ng pagsisisi at pagkamuhi. Pagsisisi sa sarili dahil naging bulag siya. Pagkamuhi para sa babaeng pinagkatiwalaan at minahal niya. Habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, luha ng galit at awa para sa ina, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula sa private investigator na kinuha niya. Ang subject, Isabel Gonzalez, Final Report. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang email. Nakalakip doon ang isang dokumento at ilang mga litrato. At habang binabasa niya ang bawat linya, ang huling piraso ng kanyang paghanga kay Isabel ay tuluyan ng nadurog. Ang kwento ni Isabel tungkol sa paglaki niya sa isang pamilyang mayaman sa Forbes Park, isang kasinungalingan. Ang mga magulang niyang namatay sa isang plane crash. Isang kasinungalingan. Ang katotohanan, si Isabel ay lumaki sa isang maliit at sirasirang bahay sa Tondo. Ang kanyang ina ay isang labandera. Ang kanyang ama ay matagal na silang iniwan. Ang lahat ng karangyaan na ipinapakita niya ay isang malaking pagpapanggap para takpan ang kahirapang pinagmulan niya. Nandoon ang mga litrato. Isang batang Isabel na payat, marungis, nakatayo sa harap ng kanilang barong-barong. Biglang naintindihan ni Marco ang lahat. Ang galit ni Isabel sa kanyang ina ay hindi lang simpleng kasamaan. Ito ay galit sa sarili. Sa tuwing tinitingnan ni Isabel si Nanay Teresita, ang nakikita niya ay ang kanyang nakaraan. Ang simpleng pamumuhay, ang pagiging probinsyana. Ito ang mga bagay na pilit tinatakasan ni Isabel. At si Nanay Teresita, ang buhay na paalala ng lahat ng yon. Napapikit si Marco. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na ang pag-iimbestiga, tapos na ang pakikinig, oras na para umuwi. Pinakinggan niya ang huling bahagi ng recording. Narinig niya ang plano ni Isabel tungkol sa isang malaking Christmas party. Narinig niya ang utos nito na ikulong ang kanyang ina sa silid. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Isang perpektong entablado. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon kung nasaan ang kanilang bahay. Madilim na ang langit, pinalamutian ng mga ilaw pamasko. Ngunit para kay Marco, ang mga ilaw na yon ay hindi na simbolo ng saya. Sila ang magiging saksi. Magkakaroon ka ng isang magandang party, Isabel. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay puno ng panganib. At bibigyan kita ng isang sorpresa. Isang sorpresa na hinding-hindi mo malilimutan. Ang mansyon ay nagliliwanag. Ang mga ilaw pamasko ay kumikinang na parang mga diamante. Ang tunog ng mahinang pagtugtog ng piano at masayang tawanan ng mga bisita ay pumupuno sa hangin. Para kay Isabel, ito ang perpektong gabi. Ang perpektong Pasko. Nakatayo siya sa gitna ng sala, suot ang isang mamahaling designer gown na nagkakahalaga ng 6 na buwan na sweldo ng isang ordinaryong empleyado. Bawat ngiti niya ay kalkulado. Bawat pakikipag-usap niya sa mga mayayamang bisita ay isang pagpapakitang gilas. Siya ang reyna. Ito ang kanyang kaharian. Napatingin siya sa isang malaking salamin sa dingding at lihim na humanga sa kanyang sarili. Ang dating Isabel na taga-Tondo ay matagal nang patay at nakalibing. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay isang sosyalera, isang asawa ng isang CEO, isang taong nirerespeto at kinaiinggitan. Isabel, darling, your party is divine. Puri ng isang matabang ginang na may suot na mga alahas na kumikinang. Ngumiti si Isabel. Thank you, tita. Please enjoy the night. Habang abala siya sa pag-aasikaso sa mga bisita, napansin niyang paubos na ang inumin sa isang mesa. Kumunot ang noo niya. Saan na ba ang matandang yon? Pumunta siya sa kusina at nakita niya si Nanay Teresita na naghuhugas ng mga pinaggamitang baso. Anong ginagawa mo dyan? Inis niyang sabi. Hindi mo ba nakikitang kailangan ng mga bisita ng maiinom? Kumuha ka ng isang tray
at magsilbi ka sa kanila. Bilisan mo! Nanginginig na sumunod si Teresita. Inayos niya ang mga baso ng juice sa isang silver tray. Bawat hakbang niya palabas ng kusina ay mabigat. Ang mga tingin ng mga eleganteng bisita ay parang mga matatalim na bagay na tumutusok sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw sa gitna ng mga magagarang pabo. "Excuse me po," mahina niyang sabi habang nag-aalok ng inumin. Sa kanyang paglalakad, sa gitna ng siksikan ng mga tao, isang bisita ang hindi sinasadyang nabunggo siya mula sa likuran. Nawala ng balanse si Teresita. Sa isang iglap na parang bumagal ang lahat, nakita niya ang pagtilapon ng mga baso mula sa tray. Ang malamig na orange juice ay tumama mismo sa puting-puting gown ni Isabel. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Biglang tumahimik ang buong paligid. Lahat ng mata ay nakatuon sa malaking mantsa sa damit ni Isabel at sa kawawang matanda na nakatayo, nanginginig sa takot. Ang mukha ay mas maputla pa sa gown na natapunan. Isabel stared at the orange stain on her pristine white gown. For a second, a flash of pure fury crossed her face. But she was a performer. The show must go on. Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanya. "Oh my, it's okay. It's just an accident," sabi niya sa mga bisita. Ang boses ay sobrang tamis na parang lason. "Don't worry everyone, Nanay is just a little clumsy sometimes." Pero ang mga mata niya, nang magtama ang mga ito sa mga mata ni Teresita, ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga yon ay nangangako ng isang parusang hindi malilimutan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, isa-isang nagpaalam ang mga bisita. Ang perpektong gabi ni Isabel ay nasira na. Nang sa wakas ay umalis na ang huling bisita at isinara na ang pinto, ang maskara ni Isabel ay tuluyan ng bumagsak. Humarap siya kay Teresita na nakayuko pa rin sa isang sulok. "Walang hiya ka!" Ang sigaw na halos yumanig sa buong mansyon. "Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat. Sinira mo ang gabi ko. Pinahiya mo ako sa lahat ng mga kaibigan ko. Pasensya na, Hija. Hindi ko sinasadya." Humahagulgol na, sabi ni Teresita. "Huwag mo akong tawaging Hija," sigaw ni Isabel. Lumapit siya at buong lakas na itinulak ang balikat ng matanda. "Isa kang peste sa buhay ko. Isang walang silbing matanda na walang ibang ginawa, kundi magdala ng kamalasan." Patuloy ang pag-agos ng luha ni Teresita, pero hindi nito napahupa ang galit ni Isabel. Tumingin ito sa paligid na para bang naghahanap ng paraan para iparamdam ang galit na nararamdaman niya. At nakita niya ito. Isang blangkong pader sa tabi ng malaking hagdanan. Itinuro niya ito. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay malamig at walang anumang emosyon. "Dahil sinira mo ang bisperas ng Pasko ko, may parusa ka." Tumingin siya sa mga mata ng kanyang biyenan. "Luluhod ka dyan. Humaharap ka sa pader at huwag kang aalis dyan hanggat hindi ko sinasabi." Ang oras ay tila tumigil sa pag-ikot. Nakaluhod si Nanay Teresita, nakaharap sa isang blangko at malamig na pader. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw pamasko sa labas na ang mga kumikinang na anino ay sumasayaw sa makintab na sahig na parang mga multong nanunuya sa kanya. Ang sakit ng kanyang mga tuhod ay nanunuot na hanggang sa kanyang mga buto. Bawat minuto ay isang dagdag na pasakit. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa kahihiyan at pighati na parang pumipiga sa kanyang puso. Dito, sa gitna ng isang mansyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon, pakiramdam niya ay mas mahirap pa siya sa isang pulubi. Ang pulubi ay malaya. Siya hindi. Siya ay isang bilanggo. Napapikit siya at sa dilim ng kanyang isipan, isang alaala ang lumitaw. Isang Pasko. Maraming taon na ang nakalipas.
Nasa maliit silang bahay sa probinsya. Ang kanyang asawa, si Antonio, ay kararating lang mula sa bukid. May dalang isang maliit na puno ng saging na ginawa nilang Christmas tree. Ang hangin ay puno ng amoy ng bibingka at puto-bumbong. Ang kanilang nag-iisang anak, isang batang-batang si Marco, ay tumatawa habang isinasabit ang mga parol na gawa sa papel. Simple lang ang kanilang Noche Buena. Isang plato ng pansit at mainit na tsokolate. Pero ang mesa nila ay puno. Puno ng tawanan. Puno ng pagmamahal. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Teresita. Sinundan pa ng isa. Ang alaala ay masakit. Dahil ipinapaalala nito sa kanya ang lahat ng nawala. Nasaan na ang anak niyang yon? Ang Marco na yayakap sa kanya kapag siya'y nalulungkot? Nasa Singapore ka, anak. Bulong niya sa sarili. Masaya ka siguro dyan, kasama ang mga kaibigan mo. Kumakain ng masasarap na pagkain. Naalala mo pa kaya ako, anak? Naalala mo pa kayang may ina kang nag-iisa dito? Ito na ang pinakamasakit. Ang isiping baka nakalimutan na siya ng sarili niyang anak. Ang isiping baka manhid na ito sa kanyang pagdurusa. Pakiramdam niya, nawala na sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang dignidad, at ngayon, pati na rin ang pagmamahal ng kanyang anak. Wala nang natira. Narinig niya ang tunog ng mga takong napapalapit. Hindi siya lumingon. Alam niya kung kanino ang mga yon. Huminto si Isabel sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita ng ilang segundo na para bang ninanamnam ang kanyang nakikitang kaawa-awang tanawin. "You look pathetic," narinig niyang sabi ni Isabel. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Pagkatapos ay narinig na lang niya ulit ang papalayong mga yapak nito paakyat sa hagdan. Naiwan siyang muli sa mabigat at nakakabinging katahimikan. Wala nang pag-asa. Ito na siguro ang katapusan niya. Dito, sa malamig na sahig, sa harap ng isang blangkong pader sa gabi ng Pasko. At sa gitna ng kawalan ng pag-asang yon, sa gitna ng katahimikang parang kumot na bumabalot sa kanya, may narinig siyang isang tunog. Isang tunog na pamilyar. Ang tunog ng isang susi na ipinapasok sa seradura ng pangunahing pinto. Narinig niya ang dahan-dahang pag-ikot nito. Click! At ang malaking pinto ay dahan-dahang bumukas. Ang pagbukas ng pinto ay dahan-dahan, halos walang tunog. Ngunit para sa katahimikan ng mansyon, ito ay kasinlakas ng isang kulog. Pumasok si Marco. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mga naiwang bakas ng karangyaan, mga basyong kopita ng champagne, mga platitong may tirang pagkain, at mga kumikinang na dekorasyon na ngayon ay tila nanunuya sa kawalan. Ang hangin ay amoy alak at mamahaling pabango, pero hindi doon napako ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap at natagpuan ang isang anino sa sulok. Isang maliit at nakayukong anino. Ang kanyang ina, nakaluhod, nakaharap sa pader. Para kay Marco, ang imaheng iyon ay isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso at inikot-ikot doon. Ang bawat recording na narinig niya, ang bawat hikbi ay nagkaroon ng isang masakit at konkretong anyo. Kasabay noon, narinig niya ang pagbaba ni Isabel sa engrandeng hagdanan. Ang itsura nito ay puno pa rin ng galit. Ngunit nang makita siya nito, ang galit ay napalitan ng lubos na pagkabigla. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Marco? Hey, honey? Anong ginagawa mo dito? Akala ko. Hindi siya pinansin ni Marco. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa babaeng nakaluhod sa sahig. Nilagpasan niya si Isabel na para bang ito ay hangin lamang. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat yabag ay umieko sa sahig na marmol. Huminto siya sa likuran ng kanyang ina. Dahan-dahan, lumuhod din siya para magpantay sila. Nay! Ang boses niya ay basag. Puno ng sakit, pagsisisi, at isang galit na pilit niyang kinokontrol.
Dahan-dahang lumingon si Nanay Teresita. Sa una, akala niya ay namamalikmata lang siya. Ngunit nang makita niya ang mukha ng kanyang anak, ang mga mata nitong puno ng luha, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan, ay muling bumuhos. Anak, walang salitang namutawi pa. Maingat siyang inalalaya ni Marco para tumayo. Ang mga buto ng ina ay tila babasagin sa kanyang mga kamay. Inakay niya ito palayo, sa sulok ng kahihiyan, at dinala sa pinakamalambot na sofa sa gitna ng sala. Inupo niya ito na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Nang masiguro niyang maayos na ang kanyang ina, dahan-dahan siyang tumayo at humarap kay Isabel. Ngayon pa lang nagsisink in kay Isabel ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit siyang gumagawa ng isang kasinungalingan. Honey, mabutit dumating ka. Si Nanay kasi. Nagkamali siya. She spilled juice on my gown. Pinapahiya niya ako sa mga bisita kaya dinidisiplina ko lang siya para matuto siya. Hindi pa siya natatapos magsalita nang itaas ni Marco ang isang kamay. Isang simpleng senyas, isang senyas na nagsasabing tumigil ka. Tumahimik ka, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay hindi malakas, pero ito ay malamig, kasing lamig ng yelo, kasing bigat ng bakal. Natigilan si Isabel. Tinitigan siya ni Marco at sa mga mata nito, nakita ni Isabel ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Ang purong pagkamuhi. Sapat na ang mga narinig ko, Isabel. Kinapa ni Marco ang kanyang bulsa at kinuha ang kanyang cellphone. Itinaas niya ito para makita ni Isabel. Pero baka ikaw, pagpapatuloy niya, baka kulang pa ang naririnig mo. Baka gusto mong pakinggan natin ulit ang ilan sa mga ito para maalala mo kung ano talaga ang mga sinabi mo. At sa harap ng nanlalaking mga mata ni Isabel, pinindot ni Marco ang play button. Ang unang tunog na lumabas sa cellphone ni Marco ay ang sariling boses ni Isabel. Para kang daga na nagtatago sa lungga mo. Diyan ka lang. Huwag na huwag kang lalabas. Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Ang boses na yon, malamig, malupit at puno ng pagkamuhi, ay bumaon sa kanyang pandinig na parang isang matulis na kutsilyo. Oh, hindi totoo yan. Pabulong niyang sabi. Kahit alam niyang nagsisinungaling siya, pero hindi doon natapos. Sunod na umalingaw-ngaw sa tahimik na sala ang tunog ng pagkapunit ng papel. Kasunod ng isang pigil na hagulgol ni Nanay Teresita. Ang recording mula sa araw na sinira niya ang kahon ng mga alaala nito. Sunod, ang boses niya ulit, na tinatawag na peste at walang silbi, ang ina ni Marco. Isang koleksyon ng kanyang kasamaan, isang playlist ng kanyang kalupitan. Bawat salita, bawat tunog, ay isang martilyo na unti-unting dumudurog sa maskarang matagal niyang iningatan. Ang kanyang mga tuhod ay parang bibigay na. Ang perpektong mundo niya ay guguho na sa kanyang harapan. Tama na. Pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. Pinatay ni Marco ang recording, ngunit ang katahimikang pumalit ay mas nakakatakot. Hindi lang yan ang kasinungalingan mo. Di ba, Isabel? Malamig na tanong ni Marco. May kinuha siyang isang malaking brown envelope mula sa kanyang likuran at ibinato ito sa babasaging mesa sa kanilang gitna. Isang malakas na kalabog ang ginawa nito. Kumalat ang laman ng envelope, mga litrato at mga dokumento. Napatingin si Isabel sa isang litrato, isang batang babae, payat, marungis, nakatayo sa harap ng isang bahay na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. Isang pamilyar na mukha. Ang mukha niya 20 taon na ang nakalipas. Ang sabi mo, sa Forbes Park ka lumaki, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado pero puno ng diin. Ang sabi mo, namatay ang mga magulang mo sa isang plane crash. Ang sabi mo, nag-iisa ka sa buhay. Itinuro niya ang mga dokumento.
Pero ang sabi dito, lumaki ka sa tondo. Ang sabi dito, buhay pa ang nanay mo, isang labandera. At ang sabi dito, ang tunay mong pangalan ay hindi Isabel, ito ay Marites. Marites, ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pangalang sumisimbolo sa lahat ng kahirapan at kahihiyan na pilit niyang tinakasan. Gumuho ang lahat. Wala na siyang masabi. Wala nang kasinungalingan na kayang pagtakpan pa ang katotohanan. Sa kanyang pagkasukol, napatingin siya kay Nanay Teresita. Inaasahan niyang makita sa mga mata nito ang galit, ang paghihiganti, ang kasiyahan sa kanyang pagbagsak. Ngunit hindi iyon ang nakita niya. Ang nakita niya ay awa, at iyon ang mas sumakit. Ang kaawaan ng taong pinahirapan niya. Iyon ang huling dagok na tuluyang sumira sa kanyang pagkatao. Marco, honey, patawarin mo ako. Humagulgol siya, lumuhod sa harap ng asawa at niyakap ang mga binti nito. Magbabago ako. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal kita. Pero ang Marco na kaharap niya ay hindi na ang Marco na kilala niya. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay isang estranghero na may mga matang puno ng yelo. Marahan ngunit may puwersang inalis ni Marco ang kanyang mga kamay mula sa pagkakayakap. Tapos na ang kasal natin, deklara niya. Lumayas ka sa pamamahay ko. Huminga siya ng malalim. Ngayon din. Sa isang senyas ni Marco, 2 unipormadong security guard ang biglang pumasok mula sa pinto. Hindi! Marco, huwag! Sigaw ni Isabel habang marahan ngunit sa pilitan siyang itinayo ng mga gwardya. Nagpumiglas siya, umiyak, nagmakaawa. Ngunit wala nang nakikinig. Kinaladkad siya palabas ng mansyon, palabas ng perpektong buhay na kanyang nilikha. Ang huling nakita niya ay ang pagsasara ng malaking pinto na nag-iwan sa kanya sa malamig na gabi. Wala nang dala kundi ang suot niyang mamahaling bestida na may mantsa pa rin ng orange juice. Ang pinto ay nagsara at ang mundo ni Isabel ay tuluyan ng nagdilim. Ang katahimikan. Ito ang unang bagay na napansin ni Nanay Teresita nang tuluyan ng sumara ang pinto at lumabas si Isabel sa buhay nila. Isang katahimikan na hindi nakakabingi, kundi payapa. Isang katahimikan na nagbibigay ng kapahingahan. Nanatili si Marco sa kanyang tabi. Yakap ang ina. Ngayon lang niya naramdaman ang pagkabigat ng pagod, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa puso. Binitawan niya ang lahat ng galit at sakit na matagal niyang kinimkim. Nay, simula niya ang kanyang boses ay basag. Patawarin niyo po ako, naging bulag ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng pinagdaanan niyo. Yakap-yakap ni Teresita ang kanyang anak. Hinaplos niya ang likod nito. Ngayon, siya naman ang nagbibigay ng lakas. Hindi mo kasalanan, anak, mahina niyang sabi. Ang mahalaga, gising ka na. Bumalik ka na sa akin. Doon, sa gitna ng malaking sala, nag-iyakan ang mag-ina. Hindi ito iyak ng pighati, kundi iyak ng paglaya. Iyak ng pagpapatawad. Iyak ng muling pagkabuo. Ilang sandali pa, pumasok si Yaya Flor. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak. Agad niyang niyakap si Nanay Teresita. Nanay, buti na lang po. Salamat po sa Diyos. Ngumiti si Teresita. Ito ang unang nangiti na totoo sa mamahabang panahon. Salamat, Flor. Ikaw ang naging liwanag ko. Tumingin si Marco sa paligid ng sala. Ang mga dekorasyon na dating simbolo ng karangyaan ni Isabel ay ngayon ay parang nagdadala ng masamang alaala. Nay Flor, sabi ni Marco. Linisin natin to. Nagsimula sila. Ang tatlo, kasama si Marco na isang CEO, ay dahan-dahang tinanggal ang mga mamahaling kurtina, inalis ang mga kumikinang na dekorasyon. Ang bawat bagay na nagpapaalala kay Isabel ay inilabas. Nang matapos sila, ang sala ay naging simple. Ang mga bintana
ay nagbigay daan sa liwanag ng umaga. Ang simoy ng hangin ay tila nagdala ng bagong pag-asa. Ngayon, sabi ni Marco na nakangiti ng totoo, maghanda tayo ng Noche Buena, ang tunay na Noche Buena. Pumunta sila sa kusina. Hindi na mamahaling pagkain ang inihanda nila. Sa halip nagluto si Teresita ng mga paborito niyang lutuing probinsya, pansit, pritong isda, at mainit na bibingka. Si Marco ay tumulong sa paghihiwa at si Yaya Flor naman ay naghanda ng kape. Ang hangin ay napuno ng amoy ng lutong bahay. Ang bawat tawanan nila ay totoo. Ang bawat haplos sa isa't isa ay puno ng pagmamahal. Nang sumapit ang gabi, ang simpleng mesa ay puno ng pagmamahalan. Walang mamahaling kristal, walang gintong kubyertos, pero ang bawat sandali ay napuno ng init. Naalala ko pa noong bata ako, Nay, sabi ni Marco habang sumusubo ng pansit. Noong Pasko gumagawa kayo ni Tatay ng parol na gawa sa papel. Ang saya-saya natin noon. Ngumiti si Teresita. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha ng kaligayahan. Oo, anak. Ang mahalaga ay ang magkakasama tayo. Hindi ang mga material na bagay. Nagkwentuhan sila hanggang hating gabi. Nagtawanan, nag-iyakan. Ang bawat kwento ay parang isang piraso ng pamilya na muling binuo. Kinabukasan araw ng Pasko, nakatayo si Nanay Teresita sa may malaking bintana. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Nakatingin siya sa labas, sa mga ilaw ng syudad na unti-unting nawawala habang sumisikat ang araw. May naramdaman siyang yakap mula sa likod. Si Marco. Hindi na po kayo mag-iisa, Nay, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malumanay. Hindi ko na po kayo pababayaan ulit. Pangako po. Hinawakan ni Teresita ang kamay ng kanyang anak. Sa labas, ang araw ay sumisikat na. Nagbibigay ito ng bagong liwanag, hindi lang sa syudad, kundi pati na rin sa kanilang mga puso. Doon, sa isang simpleng mansyon, ang tunay na diwa ng Pasko ay natagpuan, hindi sa karangyaan o kayamanan, kundi sa pagmamahalan, pagpapatawad, at ang muling pagkabuo ng isang pamilya na muntik nang masira. Mula ngayon, ang bawat Pasko ay magiging totoo.